Sa kabilang banda, tinitingnan ni Cho Jae-min na hindi pa nagagamit ng pamilya ni Jinho ang anumang pera na ibinigay sa kanila ng chairman. Tiniyak ni Cho na ang tanging pera na ginamit ay para sa pagtangkilik ng Sunshine Orphanage, na hiniling sa kanya ni Yang Jinho na tulungan. Hindi maintindihan ni Cho kung sino si Jinho, at sa tingin niya ay hindi siya kamag-anak ng chairman, dahil pakiramdam niya ay nag-iingat ang chairman sa pakikitungo kay Jinho. Higit pa riyan, naalala ni Cho na may naramdaman siyang pakiramdam sa silid ng prinsipal, ang pakiramdam ng pagiging sobra. Iniisip ni Cho na ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula siyang magtrabaho bilang deputy chairman at obserbahan si Jinho, ngunit walang espesyal na nangyari mula noon. Nagtataka si Cho kung bakit itinalaga sa kanya ng chairman ang trabahong ito at kung gaano katagal niya ito dapat gawin, ngunit nais niyang magawa niya ito ng walang hanggan, dahil ang pagiging isang deputy chairman ay talagang madali. Biglang, nakita ni Cho ang ilang mga bata na nagtitipon sa harap ng notice board, at nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit agad niyang naalala na ang mga huling baitang ay lalabas ngayon. Samantala, si Jinho ay nasayang na makita ang kanyang mga grado, at kasabay nito, sinabi ni Injiote sa kanya na lubos niyang binomba ang finals, kaya papatayin siya ng kanyang mga magulang. Biglang tinanong ni Injoa si Jinho tungkol sa kanyang mga grado, ngunit napagtanto niyang isa itong pipong tanong, dahil medyo magaling si Jinho. Hindi sumasagot si Jinho, at biglang pumasok si Han Seon na tuwang-tuwa. Tinanong ni Han Seon si Jinho tungkol sa kanyang mga grado, ngunit hindi siya nito tinitingnan, at tinanong ni Injo kung ano ang ginagawa niya sa kanilang klase. Sinabi ni Seon na nakipagpustahan siya kay Jinho, at narito siya para makita ang mga resulta, ngunit tinanong ni Injo kung seryoso siya. Kinuha ni Seiyan ang ulat ng baitang ni Jinho upang makita ang resulta, habang si Jinho ay nagtataka kung ano ang nangyari sa mundo, dahil sigurado siyang nag-aral siya. Laking gulat ni Seon nang makitang si Jinho ay nasa ika-275 na pwesto sa 305 na sinabi ni Seon na si Jinho ay kabilang sa nangungunang 10 pinakamasamang estudyante sa paaralan, at na siya ay nagpapadama sa kanya na kahit na makipagpustahan sa kanya. Si Seon, na may pagkabigo, ay nagtanong kung bakit niya tinanggap ang taya, na sinagot ni Jinho na nagkamali lang siya. Gayunpaman, sinabi ni Seon na hindi niya siya pababayaan, at sinabi niyang itatago niya ang kanyang hiling na premyo sa ibang pagkakataon, kaya dapat niyang abangan ang pagiging alipin niya. Si Mawan habang si Injo ay nalilito, nagtatanong paanong si Jinho ay napunta sa bottom 10 mula sa top 10, at tinatanong kung may problema ba ang utak ni Jinho dahil sa aksidente. Sabay-sabay, sinabihan sila ni Park na huwag maging masyadong malupit kay Jinho, at sinabi niyang sigurado siyang si Jinho ang pinaka-nagulat doon. Sinabi ni Park na si Jinho ay maaaring nagkaroon ng problema sa kondisyon, ngunit si Jinho ay dumaranas ng matinding kahihiyan at sa tingin niya ay may kailangan siyang gawin. Bumisita si Jinho kay Cho sa kanyang opisina at ipinakita sa kanya ang kanyang mga resulta. Naiintindihan ni Cho ang sitwasyon at tinanong kung pumunta si Jinho sa kanya upang matuto kung paano mag-aral, na sinagot ni Jinho na tama siya at sinabing kailangan niya ang kanyang tulong. Tinanong ni Jinho si Cho kung paano niya mapapabuti ang kanyang mga grado, at sinabi ni Cho, kung humingi sa kanya ng tulong si Yang Jinho, oras na para sa isang nangungunang klaseng elite na tulad niya na sumikat. Tinanong ni Cho kung tama ba na sinabi ni Jinho na nagkaroon siya ng mga problema sa pag-alala sa mga bagay bago ang aksidente, na sinagot ni Jinho na ito ay totoo. Cho, pagkatapos makita ang mga pagsusulit, sinabi ni Jinho na nakakakuha ng iba't ibang mga tanong na mali, anuman ang kanilang kahirapan. Sinabi ni Cho na kung iyon ang kaso, kung gayon, mas madali ang mga bagay, at natutulungan niya si Jinho. Sinabi ni Cho na magpapadala siya ng solusyon sa bahay ni Jinho ngayon, at pag-uwi niya, makakatanggap siya ng isang libro sa matematika sa elementarya. Naalala ni Jinho iyon. Sinabi ni Cho, kung kulang siya sa fundamentals, kailangan lang niyang itayo ito mula sa simula. Kaya naman pinadalhan siya ni Cho ng mga aklat-aralin sa elementarya at sinabing sapat na ang isang linggo para sa unang baitang, pinayuhan ni Cho si Jinho na tapusin ang lahat sa loob ng isang linggo, at magsisimula sila sa ikalawang baitang sa susunod na linggo. Naalala ni Jinho ang kanyang amo sa Jonghayon. Binigyang diin din ang mga pangunahing kaalaman. Iniisip ni Jinho na may 1 taon bago ang pagsusulit sa CSAT, at dahil kasama siya dito,
gagawin niya ang kanyang layunin na maging unang lugar. Pagkalipas ng ilang buwan, nasasabik si Jinho na magkaroon ng layunin sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang sandali. Mabilis na lumipas ang kanyang oras. Matapos ang pagtatapos ng school year, nagpa siya ang kanyang pamilya na lumipat sa isang bagong bahay, at ito ay pagkatapos lamang niyang hikayatin ang kanyang mga magulang, na nagpumilit na huwag gamitin ang perang ibinigay sa kanila ni Chairman Huang. Naisip ni Jinho na hindi masamang makitang masaya ang kanyang pamilya dahil sa kanilang bagong bahay, ngunit pagkatapos noon, ang kanyang mga magulang ay huminto sa kanilang trabaho at nagbukas ng bagong kafe. Napilitan si Jinho na uminom ng kape araw-araw dahil ang kanyang ama ay nagsaliksik ng mga recipe ng kape. At ang isa pang bagay na nagbago ay may kinalaman sa Park Yaman, sa pagiging matatag sa pananalapi ng orphanage. Nagpa siya si Park Yaman na kunin ang alok bilang isang pro-gamer, na kailangan niyang pabayaan bago sabihin ni Jinho, kahit na si Park Yaman ay isang trainee pa rin. Paunti-unti siyang nagsimulang magpakita sa paaralan, at tulad noon, lumipas ang oras, 50 araw bago ang CSAT. Sinabi ni Cho na sa wakas ay tapos na si Jinho sa 11th grade material. Pinuri ni Cho si Jinho at sinabi na sa bilis na ito, mukhang makakarating si Jinho bago ang CSAT. Habang si Jinho ay natutuwa na hindi pa ito tapos, naisip ni Cho na mabuti na sa wakas ay lumuwag si Jinho sa kanyang harapan, at bigla niyang sinabi, mayroon pa silang mga bagay sa ika-12 na baitang upang pagtakpan. Sabi ni Cho halos nandoon na lang sila at kaunti na lang ang natitira. Ngunit sigurado si Jinho na ang sadistang lalaking ito ay nag-e-enjoy sa sitwasyong ito. Iniisip ni Jinho na siya ay gumagawa ng K-meditation kung kaya niya, at ito ay napakabigat pa rin. Kaya sa tingin niya ay tila hindi makakatulong ang pagmumuni-muni ni Kai sa kanyang mental health. Biglang kinuha ni Jinho ang kanyang bag para umalis at sinabing sapat na ito para sa araw na ito. Ngunit tinanong ni Cho kung mayroon siyang gagawin ngayon, na sinagot ni Jinho na mayroon siyang dapat ipagdiwang. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jinho ay nasa selebrasyon ng debut ng Park Human bilang isang pro-gamer, at nang batiin ni Injo si Park, pinasalamatan niya ang lahat, ngunit naging emosyonal siya, dahil hindi pa siya binati ng ganito dati. Sinabi ni Jinho kay Park na huminto sa pag-iyak na parang sanggol, ngunit tinanong ni Seon kung siya ba ang kanyang ama o ano. Pagkatapos nito, kumain na sila ng hapunan na sinasabi ni Park sa kanya. At pagkatapos umalis, sinabi ni Injo na ito ay kamangha-manghang, at nagtanong kung sino ang nasa para sa karaoke. Agad na sumagot si Seon na siya ay nasa at biglang sinabi niya, dapat itong maging isang pro-gamer. Nang sabihin ni Seon na hindi na kailangang kunin ni Park ang CSAT, tumugon siya na palaging may panganib na maging walang trabaho kung hindi siya patuloy na nagsasanay. Nang sabihin ni Son na maganda ang kanyang ginawa sa tournament na ito Park, tumugon na ito ay salamat sa kanyang koponan. Biglang sinabi ni Son na narinig niya na medyo maganda ang grades ni Jinho at maaari niyang tunguhin ang Hanguk University, ngunit sinabi ni Jinho na masyadong malayo ang lugar na iyon at pupunta siya sa Yekchen University dahil mas malapit ito. Sinabi ni Senador na pinatunog niya ito na parang isang cakewalk, at sinabing ang kanyang mga grado ay hindi malapit sa kanilang average na mga marka, na sinagot ni Jinho, hindi ito problema. Sinabi sa kanya ni Sei na alalahanin ang huling pagkakataon kung saan siya ay sobrang kumpiyansa. Pero biglang huminto si Jinho sa harap ng isang eskinita habang nauuna ang iba. Patuloy na nagsasalita si Seon nang hindi lumilingon, at sinabing dapat siyang mag-aral ng mabuti. She thinks she can make it to Yekchen University with her grade, maganda kasi ang mga scholarship nila at prestigious din itong university. Biglang, agresibong sinabi ni Seon na hindi niya siya patatawarin kung hindi siya makakarating, ngunit laking gulat niya nang makitang wala si Jinho. Samantala, pumasok si Jinho sa eskinita kung saan binugbog ng isang lalaki ang ilang tao at nakita si Jinho na papunta doon, tinanong ng lalaking iyon kung sino siya. Nakangiting sabi ni Jinho, nag-e-exist din sila sa panahong ito, ang mga taong gumagamit ng martial arts. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung sino siya, sinagot ni Jinho na siya ay isang taong may alam tungkol sa martial arts, tulad niya at nagtanong sa lalaking nagsanay sa kanya. Sumagot ang lalaki na hindi niya masabi sa kanya iyon, ngunit si Jinho ay ngumiti at iniisip na lagi siyang nakakaabala, bakit ang martial arts na batay sa Kai, na laganap noon, ay wala sa panahong ito. Gayunpaman,
Ngayon alam na ni Jinho ang sagot ay dahil nagtago lang sila sa mga anino. Sigurado si Jinho na umiiral ang martial arts sa panahong ito, at ang kay na naramdaman niya sa taong ito ay nagpapakita na dapat ay sinanay siya ng sistematiko. Sigurado si Jinho na may nagturo sa lalaking ito, at gusto niyang makita kung hanggang saan na ang narating ng martial arts sa panahong ito. Kaya hinahamon niya ang lalaking iyon na umatake muna. Sinabi ni Jinho sa lalaking iyon na ipakita sa kanya kung ano ang nakuha niya, at sinabi niyang sigurado siyang naiinip siyang humarap sa mga normal na tao sa lahat ng oras na ito. Nagalit ang lalaki at sinubukang salakayin si Jinho, ngunit tinalon ni Jinho ang lalaking iyon at sinabing malaki at bastos ang kanyang mga galaw. Nagulat ang lalaki, ngunit sinubukan niyang hampasin si Jinho, na nasa likod niya, gamit ang kanyang siko, ngunit hinaranggan ito ni Jinho. Sinabi na marahil ay ayaw niyang ipakita kung gaano siya nagulat, at sinabi sa lalaki na siya ay, hindi siya tutulungan. Lumapag si Jinho sa sahig, at agad na sinubukan ng lalaking iyon na sipin si Jinho, kaya sinabi ni Jinho na hindi kalahating masama ang kanyang mga kombinasyon, ngunit hindi gaanong mahalaga ang mga ito sa ganoong uri ng bilis. Kasabay nito, mahinahong pinagmamasdan ni Jinho ang sipa na umaabot sa kanya, at sa tingin niya ay alam niya na ang taong ito ay isang maliit na prito, ngunit ito ay nakakapanghinayang, at nararamdaman niya na ang martial arts ay hinahamak sa mundong ito. Ang lalaking may buong puwersa ay tinamaan ang sipa sa balikat ni Jinho, ngunit natigilan siya nang makitang hindi nito sinasaktan si Jinho. Sinabi ni Jinho na naiintindihan niya ang kanyang kakayahan, ngunit ang kanyang kasanayan ay hindi tugma para sa kanya, at itinutulak niya ang taong iyon palayo. Sinabi ni Jinho na curious lang siya at hindi niya sinasadyang saktan siya. Kaya't sinabi niya sa taong iyon na isipin ito bilang isang mabilis na spar. Pagkatapos noon, kapag sinabihan ni Jinho ang lalaking iyon na umalis, iniisip niya kung saan nanggaling ang isang halimaw na tulad nito, at iniisip niyang kailangan niyang ipaalam ito sa kanyang mga tao. Habang umaalis, sinabi ng lalaki na magkikita silang muli, at sumagot si Jinho na aasahan niya ito ng sabay-sabay. Dumating doon ang mga kaibigan ni Jinho, hinahanap siya, at galit na sinigaw ni Seon ang kanyang pangalan. Agad na napagtanto ni Jinho na nakalimutan niya ang tungkol sa kanila, at sinubukang maging cool kapag sinabi niyang, "Yo," ngunit sinampal ni Seon ang kanyang ulo at tinawag siyang tulala. Nang tanungin ni Jinho kung bakit niya siya sinasampal, galit na sinabihan siya ni Seon na tumahimik. Biglang, Park, napansin ang mga walang malay na lalaki na nakahiga doon na binugbog ng lalaking umalis, at tinanong si Jinho kung ginawa niya iyon. Nagulat ang lahat, at tinanong nila kung nawala si Jinho para makipag-away, at sumagot si Jinho na hindi niya ginawa iyon. Ipinaalala ni Seon kay Jinho na malapit na silang magtapos, at sinabi sa kanya na masama ang karahasan. Nang lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pagdududa, si Jinho ay seryosong sinabi sa kanila na hindi niya ginawa iyon. Kinaumagahan, binisita ni Cho si Hwang at sabi ni Hwang, mas maganda si Cho kaysa dati. Sagot ni Cho na umaasa siyang maayos din ang lagay ng chairman. Sinabihan ni Hwang si Cho na huwag mag-alala tungkol sa kanya, dahil mahusay siya. At nagtatanong kung nandoon si Cho para sa kanyang periodic report. Sinabi ni Cho na tama, at nandoon siya kasama ang kanyang mga obserbasyon kay Yang Jinho. Una sa lahat, sinabi ni Cho na nakatutok si Jinho sa kanyang pag-aaral, at nagpapakita siya ng malalaking pagpapabuti sa kanyang mga grado. Masaya si Hwang na mukhang matalinong bata si Jinho, at sinabi ni Cho na tama iyon, at sa isang abnormal na antas iyon. Higit pa rito, sinabi ni Cho na nagpatotoo si Jinho na nawala ang karamihan sa kanyang mga alaala sa aksidente mula noong 1 taon, ngunit sinabi niyang mukhang nawala ang kanyang kaalaman sa akademiko sa insidenteng iyon. Gayunpaman, sinabi ni Cho na naabutan ni Jinho ang 12 taong halaga ng materyal sa paaralan sa loob ng 1 taon, ngunit tila hindi siya eksklusibong nakatuon sa pag-aaral. Sinabi ni Cho na sa bilis na ito, na curious siya sa mga grade na matatanggap ni Jinho sa CSAT. Bigla, nang tanungin ni Hwang kung aling universidad ang pinupuntirya ni Jinho, sumagot si Cho na Yekchen University iyon. Sinabi ni Hwang na maaaring hindi magsalita si Jinho tungkol dito, ngunit mukhang interesado siya sa kanilang korporasyon, ngunit sinabi iyon ni Cho. Sabi ni Jinho malapit lang daw yung university nila. Pagkatapos noon, kapag tinanong ni Hwang kung may iba pa bang IR report bukod sa grades ni Jinho,
Nakaramdam si Cho ng kaba, ngunit sinabing ito ay totally base sa kanyang mga opinyon, at gusto niyang iulat ito dahil baka ito ay sagot sa hinahanap ng chairman, para sa. Sabi ni Cho na hindi maintindihan si Jinho. Ngunit tinanong ni Huang kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano hindi maintindihan si Jinho.